Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. It's your boy, Erwin. And tonight, tayo po ay nag-join ng dalawang napakagagandang co-host. Nagbabalik. Isabel. And none other than from Batangas, San Nicolas. I'm Carla. Yes, okay. Anong feeling ng magpa-podcast tonight? Nakabahan ako. Pero okay lang. Anong masasabi mo sa first experience ng pagpa-podcast, Ate Carla? Medyo kinakabahan ako. Di ko alam sasabihin ko. Pero kaya ko. Wala ka bang isa-shoutout? Like, mahal sa buhay? Wala. Wala kang mahal sa buhay. Meron. And pero ikaw, secret lang. Miss Isabel? What's up? I'm back. What's up? I'm back. Okay. So, napakaganda na ating topic tonight and I'm very grateful sa dalawang magandang dalagitang ito na magiging co-host natin dahil napakaganda ng usapan natin, usapang kumpisalan. Kayo ba wala kayo ikukumpisal? Wala. Wala, malinis to. Ha? Mga hindi pala tumakasalanan. Tama-tama, patay si Lord today. So, Oo, biro bawal. lang po. Biro lang. Bawal. Anyway, speaking of kumpisalan, meron po tayong anonymous confession and yun ang pag-uusapan namin ng kasama kong dalawang dalagitang ito. So without further ado, babasahin ko na ang kumpisal. Hi! Please give me some advice. Nanginginig ako actually while typing this. I-summarize ko na lang. I'm 26 years old, female. Ang boyfriend ko is 26 din. 8 years kami. 8 years. Tapos biglang few nights ago, umiinom kami sa kanila. Marami-rami na siyang nainom. Biglang umiyak po siya. Hagulgol at may uhog pa. Takang-taka ako, ano akala ko, anong nangyayari, anong problema. Tang-ina. Mahal na daw niya yung kawork niyang babae. Oh my God. Married woman to ha at may anak. His exact words, tang-ina mix, mahal na mahal ko to. Di ko na kaya magkunwari sa'yo. Di ko na kaya na magkunwari na okay sa akin ang sitwasyon namin. Umiiyak pala siya kasi nakikipaghiwala yung babae. Lumuhod siya sa harap ko at habang humahagulgol, hayaan ko na daw siya maging masaya. Kasi ngayon niya lang daw naramdaman to. Habang sinasabi niya yan, nakatitig siya sa mata ko. Pulang-pula yung muka, halos pumutok na ang ugat sa buong ulo. Hindi ko alam anong nangyayari o saan ako nagkulang sa kanya. When I saw the woman, I felt more insecure. Maganda siya. May hawig siya kay AJ Raval. Wow, yes. Yung tipo ng babae na hindi mo aakalain na may asawa at anak. Kasi mukhang naalagaan maigi yung sarili. Wala man lang ako naramdaman na may iba. Malakas instinct ko sa exes ko pero siya iba dahil never siya nag-cheat at alam ko buhay at pagkatao niya. Hindi siya cheater. Paano nangyari to? Paanong mahal niya na yun? Ngayon, gusto kong may mangyari. Gusto kong kausapin yung asawa ng babae. Gusto kong may matanggalan ng trabaho. Gusto ko may umiyak. Masyadong masakit to. Please, please, please. Bigyan niyo ako ng step by step. Anong gagawin to give them hell? Galit na lang nararamdaman ko at gusto ko pare-parehas kaming makaranas ng impyerno. Anong masasabi niyo sa napakainit na kumpisal? Oh my God. Like, honestly, nung binabasa mo siya, sobrang kinakabahan ako. Like, grabe anxiety ko habang binabasa mo pa lang siya. Like, kasi right now, yung relationship ko is 7 years. So, it's very close dyan sa 8 years. And LDR, so medyo nakakakaba. Na, alam mo yun, like, may fear. But I know he's not cheating. Pero, syempre, pag makakabasa ka ng ganyan, hindi niya nga nakahalata eh. So, parang iniisip mo na magaling magtago yung guy? Or Yeah. posible ikaw, Ate Carla, anong masasabi mo dun sa narinig mo? Ako nung binabasa mo, parang naisip ko na wala pala, kahit pala matagal na kayo, hindi mo siya totally kilala pa na. I mean, yung 8 years nyo, kaya pa pala niya magloko. Yeah. Totoo naman. Totoo. So ang una nating gusto ko kasing pag-usapan is yung the girl. Unahin natin yung girl. Kayo bilang babae, kasi minsan mahirap magsalita or ako mag-react. On a perspective na, guy kasi ako eh. So kahit na anong sabihin ko, hindi ko mailalagay yung sarili ko sa posisyon niya. But since babae kayo, let's say sa inyo nangyari, anong atake nyo? Ikaw una. Ako naiintindihan ko siya kung saan siya nagmumula. Yung galit siya, may gusto siyang masira. Pero kasi siguro fresh pa yung nangyayari. Yeah. Pero kung ako yun, sa bagay, ang hirap kasing magsabi na, hayaan mo na lang la. Yeah. Iwanan mo yung boy, di mo kasi deserve yun, di ba? Yeah, yeah.
Pero, paano ba? Gaganti ka or... Ang hirap. Parang lahat ng tanong, puro parang sa'yo, parang saan ako nagkulang. Anong mali? Parang, Oo. anong mali sa akin? Yeah. Bakit mo nagawa sa akin yun? Totoo. And sa married pa. Di ba? Pero kasi yung girl daw, kasing ganda ni AJ Raval. Grabe So, naman yan. parang... Mas lalong masakit yun. Nakaka-insecure yun. Yun yung masakit. Parang, ay puta, mas maganda sa akin yung Kaya nga. Ang masakit na may anak pa. Kaya nga. Hindi ba? Like, I mean, sa standpoint ng babae, anong may insecure ba kayo nun na pinagpalit ako sa married woman, tapos maaring mas maganda sa akin, tapos may anak pa? Yung naalagaan daw, yung tipong gano'n, ikaw, Bella. What do you mean naalagaan? Kasi yung itsura daw nung girl, yung tipong Parang fresh siya, naalagaan siya. Yung alam mo na, yung hindi siya yung parang itsurang haras na. Alam mo yung pagbagong, like, Itsura ko minsan. Mukhang walang anak. hindi kasi 'di ba kapag nagiging nanay ka na, minsan yung itsura mo minsan hindi na katulad nung Yeah. single ka pa dahil obviously may anak ka na yung itsura nung girl yata base sa pagkakaintindi Mukhang ko. dalaga pa rin kahit may anak Fresh pa. pa, like hindi mo akalaing may anak, yun yung sinabi niya. Honestly, may insecure ako. Kasi ako nga na single, walang anak, walang responsibilidad sa buhay. Talagang itsura ko minsan, hindi... Hulas. Hulas na hulas eh. Hindi mo talaga maiisip na hindi madaming ginagawa sa buhay. Parang gano'n. So, nakaka-insecure talaga yun for her. Tama. Yak, masakit talaga na maiisip mo, tama si Carla, saan siya nagkulang? 'Di ba? And hindi mo naman, like kung mas maganda man yung babae, anong magagawa yun binigay ng Diyos sa akin eh, na itsura ko, 'di ba? Totoo Tsaka yun. ang hirap. Parang, Yeah. ikaw as a girl, parang, paano ka magsisimula ulit? Yeah. Na parang everyday mo tatanungin ng sarili mo. Di ba? And it's unfair, like, ano na lang mafe-feel mo. Like, bakit ka pa pumatol sa married? Agawin mo pa yan eh. Ako nandito, like, I'm present. I can give you Yeah, everything. totoo. But kailangan mo maghanap ng someone na kailangan mo pang i-win. Kailangan pang may masirang iba, right? Kasi sobrang nagulat ako kasi imaginein mo talagang sinabi niya hindi na raw siya masaya. Like, hayaan mo akong sumaya, sabi nung guy. Ay, In 8 years. Sinasabi ko sa Tapos kanya. mapapatanong ka sa loob ng 8 years, parang kailan pa? Kailan pa? Di ba? Kailan ka pa hindi masaya? Di ba? Like, ang naisip ko doon, paano mo nasabing hindi ka masaya kasi meron ka lang nakilalang bago? Exactly. Diba? Honestly, pagka ganyan, it's usually the chase. Like, masaya ka lang, may thrill. Kasi hindi siya sa'yo eh. Pero yung girl, nasa kayo for 8 years. Pero ito bago to. It's a new experience for me. It's a thrilling experience for me. Yeah. Like, makikita niya, mabubus yung ego ng guy na, oh, she's married. Pero ako pipiliin niya, like, well, hindi nga siya pinipili right now, di ba? Kasi makipaghiwalay. Pero like, oh, na-in love siya sa akin. So, mayroon pa pala akong, may appeal pa ako. True. Diba? Kumbaga sa sinasabi nila may asim pa nga naman daw. Yes. Di ba? Sana all. Last week lang bumili ka ng pinakurat Ay, natapon pa, no? Yung sukang pinakurat. Anyway, pag-usapan naman natin ngayon si Guy. Like, grabe. Like, grabe. talaga. Siguro, Grabe ka, kuya. siguro, well, guys, hindi naman kami nandito para mang-judge. Ang aming binibigyan lang naman ng opinion ay yung nabasa lang at narinig. So, obviously, base sa narinig natin, one-sided siya. Pero kung totoo man nga, tapos 8 years na, and para sa akin, siguro hindi siya hindi nagsisinungaling si ate girl kasi minsan ang tao pag lasing, mas umaamin yan eh. Totoo. Yeah. Di ba? A drunk mind speaks a sober heart. Ika nga nila. And someone na ako as a guy, let's just say, ilang years na ba kami? Parang ganun din, almost 8 years. Yeah. Parang ang hirap din na itapon mo yun just for para sa may anak. Yeah, for sure. I mean, hindi ko rin alam yung thought process ni Guy pero balik ta rin mo ng kwento. I don't think pwede mong i-justify. Kahit sabi mo pa kung sino pang kasing ganda nung sino mang artista yan. Yeah. I feel like hindi mo siya pwedeng maitama. Anong masasabi nyo kay Guy? Ikaw muna. Wait, nag-isip ako. Let's say, eto lang like, hindi naman talaga, pero kung ikaw, ginawa sa'yo ng boyfriend mo ngayon, atake. Anong atake ni Carla? Like, let's say, nagiinom kayo, umagulgol, ginuuhog. Ka na. Agad-agad. Like, drop the mic. Ayoko na. Parang, okay, hindi ko na papakinggan kung anong reason mo. Kasi parang, masiintindihan mo na yung sarili mo. Paano ba ako magsisimula ulit? Paano ako babangon? Like, yung 8 years. Yeah. Ginugol ko na yung 8 years ko sa'yo.
Pero sa tingin mo, as ikaw, as Carla, kaya mong in one snap, narinig ko na tapos na, di ka na maghahabol or Hindi na. hindi na. Ikaw yung ganong klase ng babae. Parang, Masasabi mo ba? Good for you. hindi na. Kasi sa dati kong relasyon, parang naghabol ako. Tapos, isang beses lang yun. Tapos, naging okay kami. Nung tinry ko siyang habulin. Tapos, di okay na kami, ganyan. Tapos, nag-away, ganyan. Tapos, umitaw na ako, parang, hindi ko na ulit gagawin na hahabulin ulit kita. Oh. Parang, siya na yung humahabol ngayon na parang ayoko na, tapos na. Pero gano'ng katagal tong relationship na to, yung naghabol ka sa previous mo? Ilan ba? Parang 2 years ata kami. Matagal din. Matagal din niya. Pero sinubukan nyo pang magkaayos? Nung siya na, Nung yung naghabol ka, nagkaayos pa kayo? Oo, nagkaayos pa kami. Tapos eventually, nag-fall apart din. Tapos parang, naging okay kami ganyan. Tapos parang ewan ko, parang ayoko na bigla. Hindi naman ayoko na bigla. Parang naiisip ko na, parang paulit-ulit na ayokong dadating ako sa point na maubos na ako kakahabol sa kanya. Tama naman. Nawalan ka na ng Oo. gana. Ang ganda naman. Ilan taong ka nun? Sorry. 20? Ilan taon na ako? Bata ka pa nun. Ilan taong ka na ba ngayon? 20 ako nun. Parang napaka-mature ni Carla for 20 at that point, I know. ha? 20 na. Lahat ng 20 nung time na yun, lahat marupok. Ayoko na eh. Parang, isang beses lang ako naghabol na, nakakapagod pala siya. Like, Oo. Totoo naman. mapapaisip ka, ba't ko ginagawa ito? Parang ngayon, tinatawanan ko na lang siya. Kaya sabi ko, ngayon sa relasyon ko, hindi ko gagawin ulit yung maghahabol ako. Kung maglolo ka, go. True. Napaka-queen vibes naman. It's giving queen vibes. Sana Ano? all ka na. I know. Ayun pa, never, wag ka na maghabol, di mo Yeah. deserve yun. Yeah. Ikaw naman. Kung ikaw yun, nasa inuman kayo nung guy, let's say jowa mo, na kayo nandun, umamin sa'yo, tang ina, Bel. Gayaan mo na ako maging masaya. Mahal ko na Yeah. siya. Honestly, pagka mo yung sinabi ni Carla, talagang it's the right thing to do. Pero trust me, most girls, papakinggan nila yan. Talagang mapapaisip sila. Kasi hindi mo lang naman iisipin na, nagloko to or what. Isipin mo, nangarap ka with him. Oh, Like, you built a future with tama. him. Minsan napapaisip ka, mali nga. Pero talagang parang matatanga ka talaga eh. Yeah. Rurupok ka talaga. May times talaga narurupok ka. Pero for me, ang pinag-usapan namin talaga ng partner ko, once nagkaroon siya ng gusto sa ibang girl or kung ano man, he has to let me know. Kasi kailangan ako unang makakalam. Bago pa malaman ng girl, let me know as a sign of respect sa pinagsamahan natin. So, for me, like, sa mga guys dyan, wag na kayong mag-cheat. Like, kung ayaw nyo na, kung tingin nyo is nagugustuhan nyo na yung iba, tingin nyo meron na kayong thoughts of cheating, Sabihin mo dun sa harap ng camera. tingin nyo may thoughts of cheating na kayo, Yeah. don't do it. Like, let your girlfriend know. Para alam niya na hindi siya yung mali, hindi siya yung nagkulang, it's just you. Hindi ka lang talaga mapakali sa isa. Hindi ka makontento. Yeah, Oo. hindi ka makontento. So, ganun din yung akin. For me, ayoko na rin. Yun ang non-nego ko talaga. Cheating talaga non-nego ko. Kasi hindi lang niya sisirain yung relationship namin currently. Sisirain niya yung kung ano ang tingin ko sa sarili ko and ano ang tingin ko sa future boyfriends ko pa. It's very hard. Pag naloko ka na, hindi mo siya makikita as, niloko niya ako siyang mali. Makikita mo is, ako ang mali. Diba? Anong Hindi ko kulang mo? nabigay. There's something wrong with you. Yeah. Bakit niya naibigay? Like yung girl, paano niya naibigay ng someone na may responsibilities? Someone na may anak at asawa? May na hindi anak ko na. kayang ibigay. Yak, anong kulang sa akin? Right, Yung diba? ganun. Yeah, totoo naman. Actually, napakaganda. Parang nasa pageant yung, ano ba? Miss Universe pala eh. Parang nasa pageant. Ang nakakaano lang, I feel like, sobrang ang nakikita ko isa ang pangit tignan na how is it like laging ang nangyayari to sa babae. Siya yung victim. I know, yeah. Like, as a guy na nakikita yung mga confessions, I'm like, what the heck? Bakit parang palaging at the end of the day, ang kawawa yung babae? Yeah. Kasi even though, let's say, itong si girl yung girl na napag-cheatan, yung may 8 years relationship, nasaktan siya. Yung isang babae na may anak, obviously,
pagka nagkahulihan, kawawa rin siya. Yeah. You know what I mean? So both Kawawa sides, talaga siya. Yeah. like both sides to, yung mismong yung victim at saka yung ka-affair, parehas silang talo. 'Di ba? Yeah. Like yun lang yung nakikita ko. Kaya sa isip ko dito, parang kahit bali-balik ta rin mo yung kwento, meron like yung kung sumama man yung si Guy dun sa may anak, wala pa din eh. I know. You know what I mean? Yeah, hindi ko din talaga gets bakit laging nasa babae yung blame. Bakit sa huli laging babae yung kawawa? Bakit si Guy makaka-move on with his life? And sometimes with like his new partner and they're gonna say, oh, like past na yon, it's Yeah. okay. Pero yung girl, may iwan siya dito. Yeah. And it's like kasalanan niya. Di ba? Pero, I don't know. Pero totoo kaya kasi sinabi ni girl na iba daw tong guy niya na out of his exes before, may instinct siya pag nag-cheat. Pero ito daw hindi. And then all of a sudden, Masyado niya lang mahal yan. like parang feeling ko out of those 8 years, sa tingin mo ba ito yung first time na nag-cheat siya? Kasi you would never know. Ito lang alam natin eh. Di ba? Ito lang alam natin. So, Ayun nga, so there's no way of... mapapaisip yung babae. Yeah. Yeah, you would never know. Pero maaari. Yeah. Like, di ba? Pwedeng kasi na mahal niya talaga buong 7 years. Mahal na mahal niya, walang iba. Pero pagdating na 8 years, ayaw niya na. Pwede kasi talaga yun. Alam mo yan ang hindi ko maintindihan. Nangyari na ba sa'yo yun, Belle? Kasi parang may Hindi. pinaghuhugutan. Honestly, hindi. Pero kasi feeling ko, may mga ganyan na parang sinasabi nila, one day, ayaw mo na lang. Oh. And kahit mahirap siyang tanggapin, nangyayari talaga siya. Na Parang siyang switch na... Yeah, like parang may mga guy, hindi lang guy, pati girls, one day, parang ayaw na lang nila. And ayaw nilang bigyan ng explanation or whatsoever. Parang yung explanation nila is just, I don't want it Yeah, anymore. like, this is not for me anymore. Oo, This is not yeah. what I want anymore. And And that's not fair. Pero what That's can not fair or that is fair? That's not fair. How would Yeah. it be fair sa partner mo na nag-invest ng so much love, And care, time, Tama yun. effort for you, and then one day you just wake up and say, I I don't don't want want yan." you anymore. Grabe, no? Sana naman pag gumising ako, pagkaharap ko yung magiging asawa ko, hindi niya sa akin sasabihin na I don't want you anymore, no? Yeah. Tapos moving on dun sa ano, kasi galit si ate, so gusto niyang maghigante. May gusto siyang masira. Kayo ba, gagawin niyo na, let's say, pupunta ako dun sa asawa ng babae. Kakausapin ko siya and then, or mangangalap or magagather ako ng info, evidences, tapos dadalin mo halimbawa sa work niya. Kasi apparently pwede mo silang kasuhan. Kasi nabasa ko sa mga comments sa TikTok, ang daming mga ano doon talagang girl power na, girl, ito yung gawin mo. Yeah. May step by step. Like, kumuha ka ng ebidensya, ganyan. Pwede mong i-present sa mga ano, let's say Yeah. kung mag-asampa ka ng kaso. Actually, ang daming tumutulong sa kanya. Because she's married. Yeah, so di ba parang legally, pwede ka mag-file ng, ano ba, adultery or sa Philippines ba pag... Hindi ko alam pero madami akong napapanood kay Idol na ano. mga Kay Idol ganyan. Rafi. Kay Idol Rafi, marami akong napapanood Pag na di, ganyan pag di nila naayos, okay, pakulong yan. Yeah. Gano'n na lang. Yung I love you. Hindi na kita gusto. Pakulong kita. Di ba ganun yun eh. Yeah. Pero kayo, as kayo bilang girls, would you do yung ginagawa ni ate na hindi ako mananahimik, kailangan may mangyari, kailangan hindi lang ako yung nakakaranas ng impyernong nararamdaman ko? Magsisik ba kayo ng, let's say, legal steps para gumante? Kasi obviously, hindi naman natin pwede pag-usapan yung illegal, di ba? So, yung legal steps lang ang pwede natin pag-usapan. For me, I'll let the husband know. Pero to file parang a case against them, it's not on me. Kasi my boyfriend's not married. We're not married. So nandun na sa husband. It's up to the husband kung gusto niyang kasuhan yung wife niya and yung boyfriend ko. Pero for me, for feeling ko, I'll just choose peace. Pero I'll let him know. Hindi ko siya i-keep sa dark. Like, hindi ko naman sinasabi na sisirain kita or what, pupunta ako sa work mo kasi hindi naman ethical talaga na manira ka like sa work, ganyan. Kasi career din ng tao yun. May kid din sila, nakakahiya sa bata. Ano din yung lalaki, yung asawa yung asawang lalaki, parang biktima din siya. Yeah. Yeah. May right din siyang malaman. Pero hindi na natin hawak kung ano yung next steps na gusto niyang gawin. Yeah, totoo. For Either you, you're not married, you're lucky. hindi ka pa nakaposas. Hindi ka pa dun Yes. nakatali sa lalaki. Sa Kumbaga may time ka pa. Yeah. Yung hindi mo pa kailangan muna sa mga mahabang proseso. Pero yung guy, kailangan niyang malaman.
Tama yun. Choice niya na. Blessing in Diba? disguise to kay girl. Yeah. Kasi hindi na siya Oo. papasok sa isang relasyon na kung saan lolokohin lang siya. Yeah. Ikaw naman, Ate Carla, ano bang atake mo dyan? Ako, yun nga, sabi ni Bel, karapatan ng lalaki, nung asawa ng babae na malaman na niloloko siya ng asawa niya. Pero hindi na din ako abot sa point na mag-aaksaya ako ng panahon ng energy ko para sampahan sila ng kaso, nabgantihan siya. Parang uunahin ko na lang yung sarili ko, paano ba ulit ako babangon? Tama. Paano ako magsisimula ulit? Diba? Ilang taon na si girl? 26. Bata Pareha pa. sila. Pareha silang Diba? 26, yeah. And ilang taon ka na to, Nay? 24. 24 and 24. grabe, sobrang magkakadikit yung sobrang dikit. Pero if to think about it, medyo malayo na ma-sidetrack tayo. At 26, 8 years yung relationship, pero sobrang so 18 pa lang, so maaring first nila ang isa't isa, no? And then ganun lang. Yeah. Parang Siguro mga nakakapanghinayang high school pa sila or college Kaya sa masakit Philippines. yun. Kasi akala mo cute, high school, college, lovers. And then, Parang sa puppy future, love na nag-start yung sakit story. naman nun. Pero di ba ang Nakaka-relate dami naman ng tayo. ang dami ng ganyan ngayon yung Oo. like high school pa sila. Ang dami natin kilalang ganyan. Sa ibang anonymous confession po yung kilala nila. Pero hindi po nila papangalanan. Yes, syempre. Yung anonymous eh. Baka pumaano kami. Anyway, since napag-usapan namin, pumunta na tayo sa takeaway natin. Ano yung parang sa tingin natin na o tingin ninyong conclusion or parang kapupulutan ng aral dito sa confession na to? Unahan natin si Belay. Go, Belay. Anong As cliche at it may bibili pang gama, English pa kasi. Basta kung gano'n man siya ka-cliche pakinggan. Pero for me, sa girl, like, just move on. Kasi talaga, I know mahirap, masakit. Kasi nga, iisipin mo na kasama mo sana siya. Pero, if you get through every day, just try na everyday ganito, maghanap ka ng new hobby, don't think about him too much, kahit mahirap gawin yon na tama naman? hindi mo siya Oo nga. isipin. Kasi hindi mo naman maiwasan, hindi Yeah. siya maisip, diba? Paltan mo yung memories nyo. Na lagi kayo nagja-Jollibee, mag-Jollibee ka mag-isa. Makdo naman. Ayoko yun. Joke lang. Kalaban. Hindi, kasi Kalaban. ano ako eh. Anak ng- Jollibee baby ako eh. Jolly baby. So talagang ano. Tama naman si Diba, Belay. ganun lang. Yeah. Like, mahirap siya talaga everyday. Pero, eventually, marirealize mo, oh, it's been a year. Yeah, And yeah. I'm happy now. Tama, Diba? tama naman. Focus on yourself, focus on your career. Hindi mo kailangan ng rebound. Hindi mo kailangan maghanap ng guy. Kasi, imbis na ma-help ka nung guy, pinasa mo sa guy. Sa new person mo. Sa Kung hindi rebound ka, mo, parang yeah, kung ganun. hindi ka pa healed, why would you pass it on to someone else? Yung So pain parang na trauma nararamdaman yun, mo. no? Parang Yeah. ripple effect nung nangyari. So talagang sa sarili mo lang. Try to walk every day on Grabe your si- own. Grabe si Belay, parang may PhD sa relationships. Ano? Hindi ako makapaniwala. Parang iba. Bakit? Iba yung, yung mga atake Yeah, nito. ganyan kasi Dapat ako mag-isip eh. Like, Ay, kasi galing, ano ko ha? talaga Ay, is, Guys, eventually magiging okay ka naman. 32 na ako pero ngayon ko lang natutunan tong mga bagay na to. Sa amin ka nakakuha ng aral. Yeah. As someone na 11 years old pa lang, may jowa na. Ayan. Yan. Ayan. O, ikaw naman. Anong takeaway ni Ate Carla dito sa ating... Sa akin, kay girl, palaging, hindi lang pala kay girl, para sa lahat ng nasa babae, tsaka hindi lang nabat lahat ng babae na naloloko. May mga babae din naman na nanloloko rin. Tama. Yeah, ang dami. Parang palagi niyong piliin yung sarili niyo. Mhm. Na parang kahit anong mangyari, uunahin mo palagi yung sarili mo bago yung ibang tao. Kasi parang ang hirap magmahal ng ikaw, hindi mo alam paano mo mamahalin ang sarili mo. Diba? Yeah. Mahirap magmahal kung hindi mo mahal yung sarili mo. Ang ganda naman. Ano ba, parang ang lalalim nito. First time mag-podcast ni Carla pero sanay na sanay, ano? Sanay na She's meant for this. Parang sanay mangumpisal. Ang galing ba? Ang galing. Ang galing, ano. Yun, napakaganda ng sinabi nyo. And siguro, wala na akong madadagdag pa kasi napakaganda kasi ang topic natin is nanggagaling sa babae na victim and babae yung sumasagot. Kasi kahit anong balik, kahit anong gawin ko, hindi ko kayang punan yung nararamdaman nyo. Hindi ko mailalagay yung sarili ko doon. Pwede ko lang ilagay yung sarili ko doon sa nag-cheat. Yeah. As a guy. Actually. Yeah. So, siguro ang pinaka-takeaway ko dito is siguro yung sinabi nyo nga na pag hindi mo na gusto, just tell the girl. Yeah. Wala namang masama eh.
Yeah. Which I think is ginawa naman ni Guy, to his credit. Inamin niya. Oo. Too late though. Gawa niyan eh. Yeah. Sabihin niya bago niya gawin. Oo. Yeah. I guess, gano'n naman eh. Like, kaamin ka kapag nagawa mo na yung deed, yung mali. So, tsaka tulad nung marami na kasi akong mga nabasa dun sa mga nagko-confess na you deserve what you tolerate. So, napakaganda nung sinabi mo na pag ginawa sa'yo yan, alisan mo na. Otherwise, kung itratuhin ka niya ng basura, tinolerate mo. So, that's what you deserve. So, sa mga, ang finale lang na pwede namin sabihin dyan is hopefully, masettle mo yung issues nyo ni Guy. And nasa sayo kung gusto mong mag-seek ng legal steps towards it. But if that's gonna give you peace of mind, then by all means, serve it to yourself. You know, like kami dito, meron lang kami, bystander lang. Kung ano may sasabihin namin, may not necessarily sit with you. So, yun lang. Any last words, ladies? Sorry, singit ko lang. Go. Naisip ko kasi, parang sana dumating sa punto na si Guy yung magsisi siya. Oh, Na tama. tinapon niya yung 8 years. Tapos hindi naman pala siya pipiliin ng babaeng kasal na, di ba? Kasi syempre kung asawa na, hasyendero, di ba? Siyempre, ayusin ko pamilya ko. Yeah, Diba? diba? I think totoo yun kasi if you think about it, at the end of the day, 8 years, di ba? Nandyan yung partner mo. You would only realize yung worth ng isang tao pag wala na siya sa'yo. Totoo yan. Di ba? So, dadating yung araw na siguro regret lang. Puro regrets lang. Sana magsisi yung lalaki na, tas yung babae okay na siya. Yeah. Like parang, Okay na siya. parang ayoko naman na magkabalikan sila kasi nakakaawa naman yung Oo, girl. hindi Yeah. na. Yun na yung sweetest revenge niya. Yung magsisi Yung lalaki magsisi at yung maging lalaki. okay na lang siya. And that's it. So, any last words? Is that everything? All the love for you, ate. Yeah. Ikaw, Ate Carla. Okay na, laban Girl na. power. Yeah. So, thank you for tuning in dito sa napakagandang episode with my ladies, Isabel and Ate Carla. So, this is your boy, Erwin. And Isabel. Carla. Hanggang sa susunod na kumpisalan. Peace.